Power moves tayo ni Kay Soto na kung saan talagang pinakita niya na kaya niyang maisahan ang kanyang mga defender gamit ang kanyang galawan bilang isang big man at kaya ni Kay na gawin ito kahit na sino pa mang player ang kanyang kalaban maging yung mga player na umabot ang kalibre sa NBA. Isa ito sa malakas na moves ni Kay Soto sa kasalukuyang season ng Japan B1 B-League laban sa naturalized player ng Japan National Basketball Team. Purong lakas at height, kinalabaw ni Kay Soto ang import at kung 1-on-1 ang labanan at may espasyo para gumalaw si Kay Soto sa loob ng paint ay makakagawa ito ng paraan para maka-score na didihado lang si Kay sa double team ng kalaban sa kanya malapit sa basket. Isa ito sa mga play na gustong gusto natin dahil na rin sa kitang-kita yung lakas at galaw ni Kay Soto. Nagawa niya ito dahil na rin sa meron nga siyang espasyo at 1-on-1 ang labanan. Walang help defense ang kalaban pero kapag minarkahan ng dalawang tao at mga imports pa nga ng kalabang team ay dito nahihirapan at napapalaban si Kay Soto. Pero kung 1-on-1 lang merong espasyo para gumalaw angat ang laro ni Kay Soto malapit sa basket. Gumawa ng paraan si Kay Soto dito, hindi nagmamadali at umikot pa ng konti laban sa kanyang defender at saka naman bumitaw ng isang reverse layup. Presence of mind na lang ang ginamit ni Kay Soto at diskarte sa play na ito kaya naman nakapuntos sa ilalim ng basket. Walang takot si Kay sa pag-angat sa play na ito, diretso sa basket para matip-in nga niya ang bola papunta sa ring. Isang mabilis na alley-oop play ang kanilang nagawa. Hinawakan pa si Kay Soto pero pumalag at nagpumiglas ito at nagawa niyang matip-in ang bola. Pasok na nga, may kasama pang foul. Walang kupas ang turnaround hook shot ni Kay Soto at kita natin may espasyo ulit para gumalaw si Kay at 1-on-1 na naman ang labanan sa opensa at depensa at angat talaga ang laro ni Kay Soto sa mga ganitong klase ng sitwasyon malapit sa basket. Dito balak ipitin si Kay malapit sa basket, merong help defense, yun nga lang nahuli ng konti at maliliit nga rin ang lumapit dito kay Kay Soto kaya nagawa ni Kay na maipasok ang bola sa ring. Tanaw na tanaw niya ang ring dahil sa laki nga rin niya. Merong footwork si Kay sa play na ito, fake moves ang ginamit bago umangat at naiwan talaga ang kanyang defender sa play na ito, hindi na nakasabay pa sa ere. Kapag maganda rin ang pwesto ni Kay sa loob ng paint, walang gulangan at hawakan ay ganito ang nagagawa ni Kay Soto, mabilis ang tip-in sa bola para pumasok, rebound na nga, puntos pa. Kung may buwelo nga rin si Kay Soto papalapit sa basket ay napapatalsik talaga niya ang kanyang defender at nagkakaroon ng open lane para sa isang magandang tira. Kapag nasa tamang pwesto at anggulo naman ang pag-atake ni Kay gamit ang kanyang hook shot ay talagang napaka-unstoppable nito, halos hindi mapigilan ng defender. Kitang-kita may mga malalakas na galaw si Kay malapit sa basket at kailangan rin na gamitin ito ni Coach Anzay. Isipin niya kung paano niya malalagay sa tamang pwesto si Kay Soto sa pamamagitan ng pag-setup niya sa mga plays dahil sayang ang height advantage kung hindi ito ma-setup ng maayos ni Coach Anzay. Iba-iba ang opensa ni Kay Soto kaya marami silang pagpipilian na attack point malapit sa basket para sa epektibong pagpuntos. Nakita natin na minsan bara-bara na nga lang ang mga plays ng Koshigaya Alphas, tuloy-tuloy ang pagpukol ng tres na hindi naman pumapasok at nawawala na nga rin talaga ang pag-setup ng mga magagandang plays ng Koshigaya.